Dito na kami, papasok na kami dito sa Peace. Nagmamadali, late na kami. Give up on believing that He loves you deeply. Never give up on believing that He has great plans for you. Never give up. Yung mga Hudyo noon, ang gagawin nila, pupunta sila doon sa Temple of Jerusalem. Tapos, doon sila hihingi ng tawad and they will offer animal sacrifices in the temple. So, ibig sabihin, every year, lahat ng Hudyo sa buong mundo, pupunta sila, babiyahe sila for the Passover festival, to offer atonement, animal sacrifices in the temple para sila ay patawarin sa kanilang kasalanan. So, na-imagine niyo yun. Lahat ng Jews pupunta doon. Now, sabi dito, in the temple area, Jesus saw some merchants, may mga vendor, ang binibenta, cattle, sheep, doves for sacrifices. Ang next question ito, bakit may mga tindero at tindera doon? Kung mag-offer ka lang ng hayop. Bakit? Ano sabi? Bakit? For convenience. Kasi na-imagine nyo yun, pero may ibang Hudyo, they are traveling from far places. At during that time, wala pa naman pong aeroplano, wala pa namang sasakyan, ang gagawin mo maglalakad ka. So para mag-offer ka doon sa temple, kailangan mo pang bitbitin yung tupa mo, yung hayop mo. So yung, ikaw nga lang naglalakad ka ng malayo ang hirap na. May bitbit ka pang hayop. Nagigets niyo ako? So doon sa temple area, meron nang nagbebenta. Bakit? Para hindi mo bitbitin kasi baka mag-over ka sa check-in luggage mo Baka masigil ka ng todo. So, ito yan. Tapos, hindi lang basta hayop ang kailangan mong i-offer. Dapat unblemished. Sabi nga unblemished. Dapat makinis. Tingnan mo nga yung katabi mo. Makinis ba yan? Walang bahid tunis. Bakit? Kasi doon sa atonement, doon sa temple, meron quality check. Ang nagka-quality check yung mga religious priests. So imagine mo yun, kapag kami bitbit kang hayop, so talaga mo bitbitin. Tapos pagdating mo doon, sasabihin ng religious priest, ay sorry, meron peklat, ay sorry, may galis yung iyong tupa, sorry, hindi pasado sa standards. Hindi sayang lahat. Kung binibit mo, hassle. So buti na lang meron nagtitinda doon around the temple. And these animals are actually pre-approved. Sabi nga pre-approved. Bakit? Kasi sinertify na yan. Na-inspect na, na-quality check na yung mga temple priests. Ayan. So anong problema? Super mahal po. Kaya galit na galit si Jesus. At bakit problema ni Jesus? Kasi yung mga nagbebenta doon, actually, yung mga vendor doon, makakakuntsaba yung mga religious priests na taga-approve. Kasi may cut yung mga religious leaders, mga priests sa loob. Not to mention, kadalasan ito kapag may dalang sariling animal yung isang Hudyo mag-o-offer doon, i-reject ng priest, sasabihin, ay sorry, hindi pa sa atin, may peklat. Amin na yung hayop mo. Bumili ka doon sa labas doon, approved yun. Nakita niyo yun? So sayang. And here's the worst thing, confiscate nila yung animal. Alam ni Jesus ko kino-confiscate mo mga religious priests ng animals, tapos pagka-confiscate, no, may bahid dungis na animal na sacrifice, itong mga priest, ibinibenta dun sa mga vendor. At siya, sasabihin na ayan, okay na, unblemished offering, kita niyo yung corruption. Na-imagine niyo, sino sa inyo dito, nagbabakasyon sa mga resort, taas ang kamay, para mas maintindihan natin ito kung gaano karumal-rumal. Di ba? Sa resort, pagka ikaw ay nag-outing, merong mga soft drinks sa mini refrigerator doon. Tama ba? Yes. Sino sa inyo ang bumibili kayo dun sa, kumukuha kayo dun sa mini refrigerator doon ng snacks tsaka drink, taas ang kamay? Pero ba? Kita mo ito talaga mga taga-frisbee kutan. Di ba? So na-imagine nyo, di ba pag mga snacks doon, mga drinks doon, times 5 yung presyo, kaya hindi tayo bumibili noon. So imagine nyo yun Di ba? Pagdating nyo doon sa resort, di ba, tayo mga Pilipino, para-paraan din, magdadala tayo ng mga matchings, magdadala tayo ng mga drinks, tinatapos natin sa loob, pero pagka nahuli yan, kung mag-i-inspect ko, confiscate nila, hindi pwede. Na-imagine nyo yun? Kung confiscate nila yung drinks nyo, kung confiscate nila yung snacks, masabay yung resort, ibebenta sa inyo, o kaya ibebenta to sa next guest. Grabe naman yun, di ba?
Pero siyempre, tayo mga Pilipino, hindi tayo papatan. Advance tayo mag-isip. Tinatago sa kasulungan ng bag, yung inumin, o kaya nung ginagawa ng iba, iinumin nila yung nasa ref, pero bibili sila sa 7-Eleven, papalitan nila pagkatapos. Di ba? Para hindi nila na. Not to mention, tayo mga Pilipino, magkukulang. Marami kilala ganito. Lahat ng toiletries, inuubig natin. At yung iba, walang patawad. Pati yung tuwalya at ashtray, inuuwi. Tingnan mo yung katabi mo, magulang na yan. So sobrang mahal. Grabe ang corruption. Pero ito pa. Sabi dito, let's continue. He also saw dealers at tables exchanging foreign money. Eh, bakit ganon? Ito mga Hudyo, when they go there, kailangan sila, they're required to pay a temple tax. At anong temple tax sila? It's half of a shekel. Shekel yung pera nila. However, kapag ang pera mo, merong picture ng Roman Emperor, o kaya yung coins mo galing sa ibang bayan, hindi yan pwedeng ibang bayan sa temple because it's against the law of graven images. So para tanggapin yung offering mo, yung temple tax mo, merong money changers dun sa labas. Pero ito ang problema, garabal yung exchange rate. Grabe, times 10, times 15 yung exchange rate. At ito pinakamalungkot, in all these, the religious leaders, they had a cut, may porsyento. So grabe yung corruption. So anong ginawa ni Jesus? Let's continue. Sabi dito, Jesus made a whip from some ropes and chased them all out of the temple. He drove out the sheep and cattle, scattered the money changers, coins over the floor, and turned over their tables. Nagmaoy si Jesus. Nag-amot. Nag-gurumentado. Si Jesus! Nagalit! The same Jesus na tinutukoy sa kanta na Heart of Jesus, meek and mild, hear, oh hear, thy feeble child. Diba? Si Jesus? You mean to say, si Jesus na very humble, very meek, si Jesus na very demure, very mindful, very cutesy, ay nagwala, nag-amok, naghurumentado? Yes! And we can understand, ano yung hugot ni Jesus? Grabe yung corruption! And you need to understand this. Ito one thing you need to understand as well. Jesus, bakit importante itong story na ito sa Bible? Because Jesus caused a commotion in the most important and most holy place for the Jews, which is the Temple of Jerusalem. And take note, para po sa mga Hudyo, the temple is everything for them. Una, it was the economic, political, and religious center of their life. And more importantly, lahat ng mga Hudyo, they see the temple, it was seen by the Jews as the very dwelling place of God. Doon nakatira ang Diyos. Yun lang natiraan ng Diyos sa buong mundo. That's why people come from far places. Bakit? Kasi ang paniwala nila, it's only in the temple where they believe that they can encounter the presence of the living God. Kaya issue. Kaya malaking promotion yung ginawa ni Jesus. Hindi lang siya basta nagalit. Nagalit siya sa he got mad at the wrongest place, at the wrongest time. Bakit? Jewish Passover parating. But you know what happened? Let's continue. Are you learning so far? Sabi dito. Then going over to the people who sold doves, he told them, "Get these things out of here. Stop turning my father's house into a marketplace." Take note. Why did Jesus get angry specifically to those selling doves? Bakit hindi siya lumapit sa nagtitinda ng tupa? Bakit hindi siya masyadong nagalit dun sa nagtitinda ng cattle? Bakit dun sa doves? Alam mo bakit ako sa bakit? Context. Because the poor who cannot afford a lamb dahil masyadong mahal, anong in-offer nila? Yung mga kalapati. Kasi mura lang yun eh. Hindi lang kaya ng budget. Di ba parang tayo, pag mayaman ka, lechon, baka, lechong baboy ang handa mo. Pero dahil kung nagtitipid ka, wala kang budget, ang handa mo? Lechong andoks, baliwag, chokes to go.
Ganun din sila ang offering nila. Doves, bakit wala silang pera? Ang problema ito, doves na lang yung ma-afford ng mga mahihirap. Times 10, times 50 population. Kaya galit na galit si Jesus. Para sa kanyang kapal ng mukha nitong mga to. Because what was once a place where people could meet with God has now become a scam. Naging place ng mundo. At ang masakit pa doon, kung sino pa yung mga religious leaders, sila pa yung nambubulol. Ginagamit pa yung temple para sa sariling interest nila. That's why Jesus got angry. Kasi kahit na sobrang bayat ni Jesus, kahit sobrang compassionate niya, you need to understand that Jesus is also just. Jesus gets angry when it's unfair and when it's already wrong. What is Jesus trying to do? Jesus was defending the poor who could no longer experience God's mercy in that sacred place. Are you still with me? Are you learning? Lapit lang po mga kapatid. Ano bang importanteng detail dito? The marketplace, kung saan nag-rumentado si Jesus, kung saan siya nagalit, is otherwise known as the court of the Gentiles. Ito po yung picture. Court of the Gentiles. Yan yung nasa labas ng temple. And this temple complex, yung outer court is where the corrupt market was. So turning the outer courts into a market prevented worship for the non-Jews. So galit din si Jesus. Bakit? Jesus was also angry because their corruption robbed the Gentiles, the non-Jews, the opportunity to grow closer to God. Naging balakid sila. Kaya galit si Jesus. Tino mo kaya katabi mo? Magagalitin ba yan? Nung nakaraang series, pinag-usapan natin yan, that not all anger is bad. Merong anger na justified. In fact, sabi ni St. Thomas Aquinas, he who is not angry when there is just cause for anger is immoral. Ganda, no? Diba? Why? Because Jesus is teaching us that we must fight against poverty, fight against injustice, fight against evil and sin. Kailangan magalit tayo sa mga bagay na naglalayo sa atin papunta sa Diyos, especially sin that pushes us away from God. And just like Jesus, we ought to get angry at the things that break the heart of God and break the lives of others. Ang tanong ko sa inyo ito, alagang tanong, is your heart still breaking for what is breaking God's heart? More importantly, are you still bothered by sin? Hello? Hi? Umanhid ka na. Sanay ka na. Alam mo, naniniwala ako. Kaya nagkakadalo-luko yung mundo natin. I believe the reason why the world is a mess right now, because we are no longer bothered. We are no longer bothered by our own sinfulness. Wala nang tinatawag na sense of sin. At alam mo kung anong one sign? Na parang wala na tayong sense of sin. Wala nang sense of what is right and wrong. Alam mo kung ano? Kaya sana no? Kapag ayaw mo may nagko-correct sa'yo. Pag ayaw mo may namumuna sa'yo. And when you refuse to change, even if you know you are already destroying yourself and others in the process,